Ngayon, doon sa unang tanong, kapatid na Nestor, pagka ang tao ba nagkasakit, ito ba'y parusa ng Diyos o parusa ng Diablo? Hindi ang lahat ng sakit ay parusa. Basahin natin ang Filipos sa 2:25. Ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epafrodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng saping-saping kalumbayan. Ninyo, si Epafrodito nagkasakit, malubha, malapit na sa kamatayan. Bakit siya nagkasakit? Basahin natin dun sa 2:30. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Dahil pala sa pagpapagal kay Kristo, nagkasakit siya ng malapit sa kamatayan, isinapanganib niya ang kanyang buhay dahil sa paglilingkod niya kay Pablo. Sa tindi ng pagod ni Epafrodito, nagkasakit ng malubha. Nakita nyo, mga kapatid? So yung sakit na yun, hindi parusa ng Diyos yun. Yun ay bunga ng kahinaan ng laman ng tao. Kasi merong sakit, hindi kaya ng laman mo kahit hindi ka nagkakasala, nagkakasakit ka. Halimbawa, sabi ng mga doktor, pag humina ang iyong immune system, tatalabang ka ng virus, makakasakit ka. Tatalaban ka ng bakterya, makakasakit ka pag humina ang immune system mo. Kaya hindi lahat ng sakit, kapatid, ay parusa ng Diyos o parusa ng Diablo. At ang Diablo, hindi nagpaparusa yun sa kanyang mga lingkod. Hindi nagpaparusa yun. Kaya alisin mo sa isip mo yun, kapatid, na ang sakit ay parusa. Merong sakit na parusa dahil sa ginagawang masama. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, maaaring ang sakit ay daladala ng environment, ng kahinaan ng laman o ng sobrang pagpapagod at ng maraming ganun kasi. Naranasan ko rin sa buhay ko pagka pagod na ako, nakakasakit ako. Minsan sumusumpong yung aking asthma. Kuminsan nung nasa San Francisco del Monte kami, pagod ako, dain tao sa Bible exposition, di ako makahinga sa dain ng tao. Nawalan ako ng malay siguro naman hindi parusa ng Diyos sa akin yun dahil kasalukuyan akong nagsasalita ng aral nung mananalangin na dahil walang oxygen masyado dahil nga maraing tao at pagod na ako. 6 na oras yata yung ating exposition. Ang nangyari, nahilo ako at nawalan ako ng malay. Yun. Ganun talaga ang pangyayari. Pero palagay ko, hindi naman parusa ng Diyos yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Nestor,